Apat na makapangyarihang paraan para talunin ang stress. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. May mga bagay sa buhay na hindi natin kayang baguhin. Katulad ng traffic na nakakainis. O kaya yung mabigat na balitang diagnosis. At sa ganitong sitwasyon, may choice ka. Hahayaan mong lamunin ka ng stress o isuko mo lahat sa Diyos. Ito yung sinasabi ni Jesus nung turuan niya tayong manalangin. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Mula po yan sa Matthew 6 verse 10 ng King James Version. Kapag isinuko mo sa Diyos ang buhay mo, kapag sinabi mong, Lord, ikaw na po ang bahala, gumagawa ka ng 4 na desisyon na pwedeng magpababa ng stress mo. Una, you let go of control. Bitawan mo ang control. Araw-araw pumipili ka kung sino ang may control sa buhay mo. Ikaw ba o si God? Kapag pinilit mong hawakan lahat, mas lalo kang may stress. Pero kapag hinayaan mong siya ang manguna, doon magsisimula ang kapayapaan. Sinasabi po sa Romans 8, if a person's thinking is controlled by his sinful self, then there is death. But if his thinking is controlled by the Spirit, then there is life and peace. Romans 8 verse 6 ng International Children's Bible. Pangalawa, you learn to be content. Matutong makontento. Kapag mahirap at hindi na mababago ang sitwasyon, normal lang na mag-alala, magreklamo, maawa sa sarili o matakot. Pero inaanyayahan tayo ng Diyos na matutong makontento. Naintindihan ito ni Pablo. Sabi niya, I have learned to be satisfied with the things I have and with everything that happens. I can do all things through Christ because He gives me strength. Philippians 4 verse 11 at 13 ng New Century Version. Pangatlo, you lay down your plans. Isuko mo ang sarili mong plano. Kasi minsan, kahit gaano ka kaingat magplano, may darating na problema na sisira nito. Ang solusyon, isuko ang plano at pagkatiwalaan mo na mas maganda ang plano ng Diyos. Sabi po sa Bible, He will always give you all you need from day to day if you will make the kingdom of God your primary concern. Luke chapter 12 verse 31 ng Living Bible. At ang pang-apat, you leave the future to God. Ipagkatiwala ang kinabukasan sa Diyos. Sobrang daling mag-alala sa future. Pero pwede kang mamuhay ng payapa kung pipiliin mong magtiwala kay God one day at a time. Sabi po sa Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Proverbs 3 verse 5 and 6 ng English Standard Version.
Kaya kung gusto mo ng mas kaunting stress at mas maraming peace, piliin mong mag-surrender kaysa ma-stress. At ang pangako, Psalm 37 verse 18, those who obey the Lord are daily in His care, and what He has given them will be theirs forever. Mula po yan sa Contemporary English Version. Think about this, my friend. What area of your life do you need to let go of control and surrender to God? Anong bahagi ng buhay mo ang kailangan mong bitawan at ipaubaya kay God? Pag-isipan mo yun. Pangalawa, when was the last time you felt content even when things didn't go your way? Naalala mo ba yung huling pagkakataon na nakaramdam ka ng contentment kahit hindi mo nakuha ang gusto mo? At ang panghuli, think about this, my friend. How can you practice trusting God with your future this week? Paano mo maipapakita ang pagtitiwala kay God para sa future mo ngayong linggong ito? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mo kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.